ng hearing ng confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umuusad na rin po ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Nakisabay pa yung 18 Marines, ex-Marines yata yung mga yan, na kahit na anong gawin ng kanilang director na si Mike Defensor, ay nakita po kagad yung mga loopholes, yung mga drama, yung mga pag-edit ng mga pictures, at yung kredibilidad ng 18. Timing na timing ang paglabas itong 18 para sa EDSA People Power Revolution Anniversary. At bakit sinabay ni Mike Defensor itong paglabas ng mga ex-Marines na ito? Para mapagtakpan yung ingay na daladala ng hearing sa ICC ni Digong at yung impeachment ni Sara Duterte. Kitang-kita po natin yung pattern talaga. Ganyan po kumilos ang mga DDS. Kapag mayroong mabigat na balita tungkol sa kanila na naglalabas ng baho ng mga Duterte, hahanap po sila ng balita para to counter, para mabawasan yung galit ng tao sa pamilyang ito. Magpa 5 o'clock na po ng hapon. And I'm sure maya-maya lang tapos na yung rally sa EDSA. Pero hanggang ngayon, wala pa rin akong nababasa at napapanood na video o balita na nagtagumpay ang grupong ito. Well, except po dun sa grupo ng Trillion Peso March dahil hindi naman po sila nandoon para manawagan na mag-resign si President Bongbong Marcos. May ilang grupo po doon na talagang bent na paalisin si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto. But again, hindi na naman po sila magtatagumpay. So sa mga isyong yan, hindi na po nananahimik ang ating mga kabataan. They speak out. So yung sinasabi sa survey ko noon na 80% ng mga kabataan ay para kay Sara Duterte, that is a big lie. So magbasa po tayo ng mga comments ng ating kabataan tungkol sa hearing ni Duterte, sa impeachment ni Sara, at dito sa pasabog ng mga ex-Marines. Pero siyempre bago yan, suot po muna natin yung ating magic salamin. Okay, sabi po ni Greco Belgica, hindi ako magulat kung si Sara naman ang susunod pa-isyuan ng ICC warrant dahil tila yan na ang strategy ng administrasyon ang ipakulong ang mga kalaban sa politika imbis na talunin sa eleksyon. Sagot sa kanya ni Jomar Bolinaw, kailan pa naging hawak ng administrasyon at ng gobyerno ng Pilipinas ang ICC? Ang administration ba ang nagsasampa ng kaso sa ICC? Di ba ang mga biktima ng EJK? Alam mo ang malinaw dito? Kung malinis yung mga amo mo, walang ilalabas ang ICC na warrant sa kanila. Dahil hindi naman yan kagaya sa Pilipinas na kayang magpakulong ng tao kahit gawa-gawang ebidensya lang. Anong sinasabi mo na pinapakulong ng administration imbis na talunin sa 2028? Anong magagawa mo kung mga kriminal yang mga amo at nalabasan ng warrant? Di ba nga dapat matuwa ka kasi nakukulong yung may mga kasalanan? Tumpak ang sinabi ni Jomar Bolinaw, anong kinalaman ng administrasyon ng gobyerno ni President Bongbong Marcos sa mga desisyon at galaw ng ICC? Tuloy po natin. Sa sinabi naman ni Senator Robin Padilla na posibleng pagtandem ni Sara Duterte at ni Amy Marcos, sabi ni Robin Padilla, panahon na para maramdaman ng mga Pinoy ang girl power na sinagot ni Jared Madisgi. Hindi power ng kababaihan ang gusto namin, kundi serbisyo sa bayan. Aanin mo ang pagiging girl power ng mga yan kung hindi naman sila magsisilbi sa taong bayan. Nasa gobyerno na sila at nasa posisyon. Bakit ang pinapakita nila ay paninira sa gobyerno at sa administrasyon ni Marcos? Imbis na tulungan ang presidente, sila pa mismo ang sumisira. Girl power ka pa, Robin? Wala kayo sa pelikula, uy. Pero mukhang balita natin hindi si Amy Marcos ang gagawing Vice President ni Sara Duterte. Ibig sabihin, yung pagiging sunod-sunuran ni Amy Marcos sa mga Duterte, wala rin naman palang kahihinatnan. Kawawa naman si Amy. Next natin, statement ni Cathy Binag sa mga nang-aapi kay VP Sara, plus the fact na kinidnap ang kanyang ama at dinala sa dahig. Maghanda-handa na kayo
ito yung sinasabi kong pagbabanta ng mga DDS na maghihiganti sila. Paghihigantihan nila lahat ng mga nang-api kay Sara Duterte. Tapos, di ba, sabi ni Sara Duterte, wala sa kanyang katauhan ang paghihiganti. Sagot naman sa kanya ni William Melendras, kinidnap si Duterte? Ganun na pala ang kidnap sa panahon ngayon? Nababalita sa TV at may warrant of arrest? Or sadyang mga bobo lang talaga kayo sa batas? Bakit kami maghahanda? Inapi namin si Sara Duterte? Kasalanan ba namin na magnanakaw siya at tamad? Parang baliktad na ngayon. Yung mga botante na dapat ang matakot, imbis yung mga tatakbo sa eleksyon. Tama ka, William. Totoo itong sinabi niya. Ha? Bakit matatakot ang mga botante sa kanilang mga ibinoto? Tayo lang naman ang nagluklok sa kanila sa pwesto. Bakit tayo ang matatakot sa kanila? Hindi ba dapat sila ang matakot? Lalo na si Sara Duterte na pagdating sa 2028, kahit na anong pagpapalakas ang gawin nila, ay matatalo rin naman. Yan ay kung hindi siya mai-impeach at matanggal sa pwesto. Doon naman sa statement ni Sara Duterte, nung siya ay opisyal na nagdeklara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028, sabi niya, ako si Sara Duterte at tatakbo bilang presidente sa 2028. Sagot sa kanya ni Ron Dexter Clemente, Sara Duterte, you have done nothing as Vice President but steal the future of the youth. Itaga mo sa bato. Kailanman ay hindi ka magiging ligtas sa pananagutan dahil sa limpak-limpak na ninakaw mo sa kaban ng bayan. Kabataan at sambayanan na ang magsasabi sa iyo, hindi ka makakatakbo sa 2028. Isa lang ang patutunguhan mo, impeachment o pagpapatanggal ng taong bayan mismo sa iyo dyan sa ninakaw mong trono. Hoy, tingnan nga natin kung makakatotoo itong sinabi ni Ron Dexter Clemente na hindi siya makakatakbo sa 2028. Kasi ako, ang prediction ko, hindi siya mananalo bilang presidente. Pero sa mga kabataan, hindi siya makakatakbo. Yan po ay ating pakaaabangan. Dito naman tayo kay Kong Miao Miao dahil binati niya si Sara Duterte. Sabi niya, good luck, President Sara Duterte 2028. Na kinumentohan naman ni Nelson Galo. Sabi ni Nelson, parehas baliw lang talaga magkakaintindihan. Super advanced utak ng mga didilis na kampon ni Sara Duterte. Sure win na sa utak nila. Tapos yung ibang didilis vlogger, magtago na daw tayo pag naging presidente si Sara Duterte. Ibig sabihin lang nun, gusto nila maging presidente si Sara Duterte para maghiganti, hindi para magserbisyo sa Pilipino. 2026 pa lang nangangampanya na, imbis magtrabaho. Kung hindi ka magtratrabaho, Sara, mag-resign ka kung ang iniisip mo agad ay tumakbo bilang presidente. Excited ka maging presidente, wala ka pa ngang napapatunayan bilang vice president ng bansa. Pero bayaan na lang po natin, hindi po masama ang mangarap. Diyan nga natin mapapatunayan kung totoo yung mga pinapakalat nila mga survey na mataas ang rating ni Sara Duterte. Pero may isang survey firm dyan na naglabas ng survey na mataas ang rating ni Sara Duterte, pero the same survey firm ang nagsabi na 72% ng mga Pilipino gustong makitang harapin ni Sara ang impeachment case niya. So, paano magiging mataas ang rating kung 78% ng mga Pilipino ang gustong harapin ni Sara ang kanyang impeachment case? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos te Agnina.